Ang nakaraan, isinauli ni Jasmine ang cellphone na bigay ni Jemar, kay Aling Charon ngunit walang tao siyang nadatnan, at umuwi na lang at nakasalubong niya si Berto at nais umakyat ng ligaw. At sa pagpapatuloy ng kwento, bago umakyat ng ligaw si Berto ay ipinamalita niya at ipinagmalaki sa mga kaibigan na pinansin siya ni Jasmine at aakyat siya ng ligaw. At nang marinig ito ng mga kaibigan ni Berto, ay pinagtawanan lang siya at sinabing hindi kami naniniwala na pinansin ka ni Jasmine, at ang lakas naman ng loob mo manligaw hindi ka papasakay Mang Rodel, ingat ka lang palaging may sukbit na itak iyon at umalis na lang si Berto na parang masama ang loob. Bago siya dumiretso sa tahanan nila Jasmine, ay pumunta muna siya ng bayan para bumili ng paboritong inumin ni Mang Rodel, at nang malapit na siya sa bahay nila Jasmine ay sobrang kaba ng kanyang dibdib dahil ito pa lang ang kauna-unahan niyang pag-akyat ng ligaw sa tanang buhay niya. At nakarating na nga si Berto at sabay sabing tao po, magandang gabi po, Mang Rodel, Mang Rodel, at dumungaw si Jasmine sa bintana at sabay sabing o ikaw na pala yan Berto, tinutuo mo talaga ang mga sinabi mo? Tumugon si Berto na oo Jasmine kapag sinabi ko gagawin ko, teka nandyan ba ang itay mo? Teka tatawagan ko nasa kwarto nakaidlip ata sa kakahintay sa'yo. Maganda ba kaya ang hangarin ni Berto, o katulad lang siya ni Jemar? Abangan sa susunod pang mga kabanata ng kwentong walang kapalit, sa panulat at kathang isip ni Batang Rider.